Hi guys! Welcome back to my channel, OFW Heartbeat sa bansa ng Bahrain. Ayan, may halo-halo tayo. Perfect, dahil grabe yung init dito sa Middle East. Ayan, sumasabay sa sa init ng ulo natin. High blood na ba ang lahat? Ayan. So, bilang OFW guys, hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng lahat yung mga nangyayari at mga ganapan sa ating bansa ngayon. So, matatanong ko lang sa inyo ay pabor ba kayo o sang-ayon ba kayo sa mga desisyon ng mga iba nating senador dyan at pinuno sa Pilipinas? Dahil kung ako yung tatanungin ay parang magagalit ka talaga, yung parang magpupuyos yung kalooban mo sa galit. Dahil bakit ba takot na takot tong mga senador natin sa mga Duterte, ano? So yan lang yung aking parang napapansin at na-observe. So dahil ngayon ay ayun nga pinag-uusapan yung impeachment trial ni VP Sara. So nakakadismaya talaga, ano? Dahil alam ko naman, maintindihan natin yung mga iba nating kababayan na grabe ka die-hard supporters, no? Ng mga Duterte. So guys, bilang isang OFW, ito lang matatanong ko sa inyo. Nung panahon ba ng tatay ninyo, ng mga Duterte na yan, ay umunlad ba ang bansa natin? Bumangon ba ang mga buhay-buhay natin? Umiba ba ang kalidad ng pamumuhay natin sa Pilipinas? And bukod doon, tatanungin ko rin sana sa inyo na magkabila ang labasan ng mga resibo at mga ebidensya sa kanyang paglustay nga ng confidential funds na iyan. Patas ba yan? O okay lang ba yan sa inyo? So bilang isang OFW na andito tayo sa Middle East at maraming population ng OFW ang mostly supporters ng mga Duterte. So ngayon, tatanong ko sa inyo, kung andito tayo sa loob ng bahay, nagtatrabaho, di ba dito sa Middle East, halos iba dito sa atin mostly. Pwera na lang dun sa mga amo ay mga puti or ibang lahi na nakakalabas. Pero yung mga lokal dito, walang, kahit nga iba pagkain walang pahinga ang trabaho. Yung mga amo parang mga leon at tigre pa pag minalas tayo. So tayo nga luyal na luyal sa ganyang mga klaseng amo, di ba? Dahil kailangan natin yung trabaho. So ngayon, tanong nyo na lang sa sarili ninyo na okay pa ba yung mga sinuportahan natin? Yung mga binoto nating mga senador at mga pinuno, okay lang ba yan sa inyo? Na kayo ay grabe yung kayod, halos yung pawis, dugo, halos tutulo sa araw-araw nating pakikibaka, pakikipaglaban sa buhay, lumalaban tayo ng patas, pero yung mga sinuportahan natin at yung mga binuto nating mga politiko at mga pinuno ay ganyan-ganyan lang. Walang accountability, walang transparency pagdating sa ating mga pondo. Galing yan sa buwis natin, guys. And to think na tayong mga OFW dito sa ibang bansa ang nag-fuel up ng ating economy ay syempre dapat maningil tayo ng kanilang maayos, tapat na serbisyo para sa ating bayan. So huwag nating hayaan na ganun-ganun na lang. Kasi andyan naman na yan hindi naman lingid sa ating mga kailangan yung pondo, daang-daang milyon yan guys. Tayo nga kakarampot lang yung sahod natin. Umiinit na yung ulo natin. Paano pagkakasyahin yung mga budget natin buwan-buwan. Ramdam na ramdam natin guys yung kahirapan. Kahit ako hindi na maitatago sa atin kung gaano nakahirap yung buhay sa Pilipinas. Mga tao ngayon, parang na-observe nyo ba yung mga tao ngayon parang naging selfish na. Kasi sa hirap ng buhay, hindi mo na kailangan ngayong yung pa-easy-easy ka na lang eh. So pagdating sa mga leader natin ay dapat ganun rin tayo. Dapat maging patas tayo na kung tayo naghihirap dito, sila hayahay lang. Sila ganun na lang kung lumustay ng pundo ng bayan, di ba? So bakit hindi nila ituloy yung ano na yan, yung paglilitis? Bakit parang mga takot sila sa Duterte? Andyan naman andyan yung mga resibo, lumitaw na kung kani-kaninong pangalan. Kung kani-kaninong mga alias na nakakatuwang mga pangalan, ipinangalan yung mga beneficiary, yung mga nakatanggap ng pondo na yun. Kung tayo nga dito, mautusan lang magmamalingke, pagbalik natin ng bahay, kailangan kumpleto yung sukle, kumpleto yung mga receipt natin,
Diba? Hindi nga tayo makakupit dun pambili man lang ng soft drinks dyan. Oh. Tapos yung pinuno natin, leader natin, VP natin, ganun lang. So ngayong may mga ganyan na siyang mga issue at hindi pa matuloy-tuloy ang paglilitis laban sa kanya. Tapos tayong mga supporters or kayong mga supporters ng mga Duterte, parang ayaw nyo din, nagagalit din kayo. Itanong nyo lang sa sarili ninyo. O, araw-araw kayong naghihirap. Araw-araw kayong magpaulan, magpainit dyan sa kakatrabaho. Tapos sila, ganun lang tikong bibig sa mga pondo na ginagamit at ginagastos nila. Huwag ganun. O, diba? Nangingi sila sa atin ng suporta para iboto ninyo sila. Tapos ngayong may mga katiwalian, may mga pundong nilustay na ganyang kalalaki. Secret lang. Hindi pwede yon. Dahil pinaglalaban natin dito yung mga susunod na henerasyon, yung kinabukasan ng ating bayan. Dahil kung pabayaan na lang natin maging ganun sila, may mga pamangkin, may mga anak, may mga apo pa yan na susunod sa mga yapak nila at ganun rin ang gagawin. So ngayon pa lang dapat managot na sila kung may ginawa silang hindi maganda sa ating bayan. So yun lang yung reaction ko, guys. Dahil hindi tama eh. O, di ba? O Sinday, may mga isyong ganyan, pabiyahe-biyahe lang. Diba nung nakaraan sa Qatar siya? Nakamusta ba kanya niya yun yung mga kababayan natin, na mga may sakit, na mga inabuso ng ating ng mga amo nila? At totoo lang, may mga kaibigan ako dito na sa hospital, guys. Walang mga suporta yan. 2 buwan sa hospital, walang sahod. Yung mga kaibigan niya dito, nag-aambagan. Tigi $1 para pambili ng internet niya, pambayad ng internet niya, pagkain niya. Inaantay pang ticket niya pa uwi. Dahil doon pa niya daw makukuha kung ano man yung mga financial na assistance ang maibibigay. Pero kailangan kumpleto yung papers. Doon pa lang yung puso ko parang grabe. Ang sakit kasi isang kaibigan dito rin namatay eh. Nakita ko paano siya naghirap sa hospital. Walang suporta. Wala. Pag uwi na lang sa yung bangkay, pagka uwi, doon na lang nakuha yung pera. Tinanong ko yung kapatid, may binigay naman burial assistance saka sa baon ba yun? Eh yung itong isang ito dito 2 buwan na hindi nakakapagpadala sa pamilya sa Pilipinas. Single parent, and then yung tatay niya may mga gamutan pa. So doon ako parang okay lang ba to? Na tayo pala mga OFW tayo, pag may sakit tayo, walang suporta, wala tayong natatanggap. Pag uwi na lang daw kailangan kumpleto yung papers, pero yung financial assistance daw parang it takes a month pa or ilang buwan pa bago makuha. Magkano lang yun? So dyan ka magtatanong, patas ba? Patas ba ang tawag gobyerno? Tapos makikita natin VP natin daang milyon, pero ganun lang, kailangan naka-zip lang yung mouth dahil confidential funds, hindi pwedeng tanungin. So yun lang yung aking reaction, guys. Bilang isang OFW ay bukas yung mata ko kung ano nangyayari, mga kababayan natin dito, yung mga paghihirap. So hindi tayo bulag, hindi natin malunok yung ganung mga sitwasyon ng mga kababayan nating mga naandito lang. So dahil yung ating mga pinuno na yan, may responsibility, may mga duties, may sinumpaang katungkulan para sa mamamayan, para sa atin. Maningil tayo. Thank you, guys, mag-ingat ang lahat at God bless.